Hello, good evening sa lahat. We're now live in Facebook. Kape tayo, kape. Nandito lang po ako sa ano bang lugar to? Secret na lugar. And tinetesting ko lang yung mic ni Bellona. Binigyan niya ako ng mic. DJI microphone. Tingnan natin kung maganda yung kakalabasan. Kape po tayo, cafe latte. This live is ask me anything. You can ask me anything you want. Just comment. I only have 15 minutes na percentage sa battery ng phone ko. So, mag-end na po ako pag naubos na siya. Saglit lang po yan. Sige, magtanong na kayo. Tsaka, unli po yung data ko. So, unli Facebook. So, wala pang problema sa data. Sige. Magtanong nga kayo. Anything na gusto nyo itanong. Kung anong naisip nyo. Sige, ano tanong mo? Bakit di ka crush ng crush mo? Kasi hindi niya alam na crush ko siya. Pambirang tanong yan. Meron ka pa ba ibang tanong? Anong meaning ng buhay? Yan, napakagandang tanong. Anong meaning ng buhay? So, as an existentialist, you make your own purpose. Ganun po yun. And life may seem absurd, no? Pero hindi yun eh. You make something out of chaos. Opo, entropy. Ayan. So, chaotic po talaga ang mundo. And mukhang gusto ko nga i-topic yun. Ang kinauuwian ng lahat ng bagay ay thriving. Pagta-thrive sa buhay, to survive, and to multiply, reproduce. Yun yung natutunan ko sa mga TikTokers. Kasi meron doon si Rain Josa. Sinako niya si Wigo na isang Kristiyano dahil ang purpose ng buhay ay to please God or sumunod sa Diyos dahil yun daw nakasulat sa Biblia. Pero sabi nung isa, si Rain Josa na isang atheist, ang sabi niya, ang purpose ng buhay is to thrive. Why do you wake up and eat? Why do you brush your teeth? Diba? All of it is to thrive and survive sa buhay na to. So, since di natin alam ang purpose talaga at hindi naman mapagkakatiwalaan yung sinabi ng Biblia na yun ang purpose mo, ay sundin lahat ng utos at tayo ang kaliwan ng Diyos. Since di natin alam yun, hindi tayo sure. Agnostic ako sa ganon. So, we have to make our own purpose and meaning. May tanong ka pa ba? May tanong ka pa? Wala. For now, wala. Wala na pala. Mambira. Okay. Anyone, baka may tanong kayo, i-comment nyo na po. Habang ako ay nag-uubos ng battery. Ano tanong mo? Bakit kailangan mong magpakasal? Bakit kailangan isang tao lang buong buhay mo? Ba't hindi pwedeng iba-iba? Okay, napakagandang tanong. Salamat sa Diyos. Ang sagot dyan ay culture and thriving pa rin. Laging survival. Kasi kung may kaagaw ka, may iba kang asawa, matetreten ang iyong safety at survival. Bakit yung mga Muslim? Opo, yun po ay sinulat nila at nakagawa sila ng mga batas around that fact na pwede mag-asawa ng marami, pero meron niyang mga regulations. So, hindi pa rin basta-basta mag-aasawa ng madami. Bakit yung mga romance nung unang panahon? Lahat po yan may mga nakapalibot na rules and regulations para hindi magwalwal ang mga tao. Nakita niyo yung nangyari sa Cebu.
merong bumaha at yung pera nung time na yon ay walang halaga kasi kailangan nila ng kailangan nila ng supply, pagkain, walang halaga ang pera. Ngayon, nag-declare ng martial law kasi nagnanakaw na sila ng mga gamit na iba. So, survival. It's all about survival. May tanong si Don Julio, bakit Coops si Efren Baking? Ay, hindi ko po alam. Nirespeto ko po siya bilang tao at isang matandang tao. Apo. Pero hindi ko po kinikilala siya na isang ministro dahil gawa-gawa lang po ng tao ang religion at mga titulo. Opo, pero I still respect him as a person and as an elderly. Yan po. Kung ano man pinagagawa ni Brad Efren ay siya na po yun. Opo. Umiwas ka na lang para hindi ka mabiktima kung ano man yung sinasabi mo, Brad Don Julio. Detapak na Chi, may podcast po ba mamaya? Wala po, it's a Saturday, so family day, mag-Netflix and chill kami ng family. Manonood kami ng Frankenstein. Ayun po ang sagot. Wala na bang tanong? May tanong ka pa? Wala na. Wala. Nasagot ba yung mga tanong mo? Okay. Oo. Okay na. Nasagot naman daw. Salamat sa Diyos at naliwanagan yung isa nating kapatid dito. Po. Ano pong religion mo? Agnostic ako, agnostic. Agnostic. Sa Church of Espinosa ako. Church of Chismosa. Chismosa? Ano sabi mo? Espinosa. Espinosa. Church of Spinoza. Wala siyang church. Isa siyang philosopher, taga Amsterdam. At ang church ni Spinoza ay Church of Love. Hindi po siya naniwala sa Biblia, mga kalokohan doon. At kung merong Diyos, sabi niya, hindi malupit ang Diyos, sabi ni Spinoza. Dahil napakalupit po ng Diyos sa Biblia. Oo, kaya humingi ng pagkain yung mga Israelita, ang binigay ay ahas. Opo, ganun po siya. At pinapatay niya po yung mga bata, pati yung mga babae. At inubos lahat daw ng humihinga ay patayin. Opo, so hindi po ako naniniwalang yun ang Diyos. Yun po ay sinulat ayon sa history. At yun lang po yun. Yun po yung mga tao noon dahil patayan sila ng patayan. Pero in fact, wala silang alam sa Diyos na hindi kilala. May tanong ka pa? Bakit ginawa pera? Bakit kailangan may pera? Ang gandang tanong. Salamat sa Diyos sa iyong tanong. Ginawa ang pera dahil nung umpisa, they needed to trade. Trade lang po ng mga, anong gamit mo dyan? Palit tayo. Ito, kasi kailangan ko yan. And then, naisip nila na hindi na obra ang barter system. Kaya naisip nilang gumawa ng pera para yun na lang yung exchange, mode of exchange. You can buy anything using money. May tanong ka pa ba? Bakit kung mahirap ang bansa, ba't din lang gumawa ng maraming pera para lahat may pera? Magiging chaotic kasi kung gagawa sila ng maraming pera at hindi i-regulate, sinong pagbibigyan ng pera na yon? Magiging unfair. So, dapat may regulation pa rin. So, dyan po umiikot ang buhay ng tao sa pera kasi, again, ang purpose ng tao is to thrive and to survive. Opo. Don Julio. Teka lang. Red D. Exeter. Good evening, bro. Sabi niya. Nag-ask ako sa elder ng Mormons, wag daw gamitin ng logic para maniwala sa Diyos. Ay, nako, kulto po yan, Brad Don. Kailangan gumamit tayong logic sa lahat ng panahon. Opo. Kamusta na si George the Dog? At si George Dog ay hindi na ako kinikibo. Na-offend yata dahil pangalan ng aso ko ay George.
Don Julio, nag-asa ako sa elder. Halo-halo. Ayoko, kape lang ako. Meron na akong kape. Teka lang, paano ba to? Ayaw bumaba ng comments nyo. Bira. Red D. Exeter, bungol si Brooks. What's the meaning of bungol? Ibig sabihin ng bungol? Bungol. Bingi. Bingi. Okay. Kala ko mura eh. Bingi pala, ibig sabihin ng bungol. Opo, kala ko Church of Chismosa. Spinoza pala. Iba statement sa Biblia, sabi ni Don Julio. Opo, ang pong contradiction siya. 666 million contradictions. Dito Bakchi, in fairness, ang cute ni George the dog. Opo. Yan yung aso ko tumatay sa loob ng bahay at umiihi. Ginawa niya CR yung bahay namin. Opo. Pag nilabas mo, hindi ayaw niya magdumi. Pag pinasok mo, yun yung time na didimit. Ginawa niya CR yung bahay namin. Baliktad ang programming. Dapat ma-deprogram. Opo. Oy, sis Adine. Aga ng live, sabi niya. Oy, meron akong bibigay sa'yo. Please contact me. Meron kang free wireless earbuds galing Canada. Joseph Senita, ano balita bro? Ang balita ay nasa GMA News and sa Rappler. Opo. Yun, dun po ang balita. Alan Tana, shoutout Brooks. Ayan. Brad Alan, good afternoon sa iyo dyan. Good evening. Bingi Bungol. Opo. Yan nga daw ang ibig sabihin. Kala ko Church of Chismosa. Doon pala yun sa MCGI Mothers Club, yung mga chismosa. Opo, wala na bang questions? Please put in your questions dahil malulobat na ako at tinetesting ko lang tong mic na bigay sa akin ni Bellona galing Canada. Mukhang malinaw naman siya. I don't know kung magamit ko siya sa live. Please put in any more questions bago ako mag-end. Dalian nyo na. At ako ay iinumin ko na yung kape ko. Kape tayo guys. Apo, nandito po ako ngayon sa Pancake House. Ang aming favorite na pancake. Apo, dito po kami chill pag hapon. After mag-football. Shoutout Kuya Brooks, sabi ni Algin Kolbe. Ayan. Hindi ko alam kung yun ba yung tamang basa. Nilagay niya ng emoticon na alien. Opo, hindi yata natuloy yung alien ni Selectable. Pambira. Yung mga conspiracy theories po ay half fake and half assumption. Opo, Joseph Senita, ano balita sa live mo sa TikTok? Pwede na po mag-live sa TikTok pero hindi ko pa po magamit kasi hindi ako mahilig mag-live doon. Opo, pero try ko isabay-sabay 3, Facebook, YouTube, and TikTok. Tsaka walang ano doon eh. Hindi ko alam, walang pumapasok doon. Ang crowd ko talaga, audience ay nasa YouTube. Opo. So siguro i-upload ko rin to mamaya sa YouTube para hindi mawala kasi pag nag-live ka sa Facebook, nawawala siya after 30 days. Opo. Bro Joseph, ano bang dahilan at umalis ka sa MCI bro? Ang main reason ay hindi na po pasok sa logic. Opo. Illogical po lahat ng ginagawa and then nasabayan pa ng parang kawawa yung mga members. Kasi kami wala kaming sweldo. Opo, kanya-kanyang diskarte, pamasahe. Tapos ikaw pa yung gagamitin. Nag-ano kami, free labor, ginawa ang driver, alalay, at worker. Opo, para kaming makawawa. Buti yung mga destino ko individual ay pinapakain ako. Ang payat-payat ko noon, di ako kumakain. Ganun po. Kinawawa po kami. Anyway, para sa Diyos naman yun daw. Pero nung hindi na nag-make sense sa akin, yung sasamba ka, sayo-sayo ka sa stage, at nasa palit ka lang, at papasalamat, kasi pwede ka na magpasalamat sa bahay. Bakit kailangan gano'n? Tapos nakulto tayo, merong mga hingingian, etc.
at marami pang iba. Mga hindi unnecessary projects na konti lang nakikinabang. Yung everyone else ay ginagamit lang as audience at to support. Oo. Sama mo na yung narinig kong magmura si Bes ng live. Halos a few feet away lang from me. Sumigaw siya ng PUKI mo. Oo, minura niya si Manalo. Sabi ko, grabe ang hate nito sa INC. So, yun po yung mga nakapagpatisod sa akin na hindi po talaga yan sa juice. Plus, nag-research pa ako about kung ano-ano. Yung sa, ano ba yan? The Secret. Yung Law of Attraction. Tapos, philosophy, logic. Naging illogical po ang MCGI for me. Opo. Yun lang po ang masabi ko, Joseph. Marami pa iba. Nilista ko po yan, mga bawal magpagupit. Illogical po yung bawal magpagupit. Kasi otherwise, bakit hindi na lang ginawa ng Diyos na hindi humahaba ang buhok? Pag hindi humahaba ang buhok, edi walang dahilan para hindi maligtas yung tao. Lalabas, naglagay siya ng mga traps para ikaw ay hindi maligtas. Bawat kilos mo may mga tukso. O syempre, humaba buhok, anong dapat gawin pag i-regulate mo? Gugupitan mo ngayon. Pero kung yun ang papahamak, illogical. Parang gusto ng Diyos na ikaw ay hindi maligtas lalo. Ganun. Parang yung puno ng pagkalam ng mabuti at masama. Bawal pala, pero nilagay pa rin sa gitna. Opo, illogical na naman. Mukhang alien lang ang dumating. Sabi ni Sis Adine. Anong ibig mong sabihin? Mukhang alien lang dumating. Hindi po tuloy yung 3i Atlas. Parang lumampas na yata. Hindi ko alam ang update. Mukhang brush sa face yung microphone na bigay ni Bellona. Opo. Ano po yan? Cat's tail. Cat's something. Opo. Pampatanggal ng hangin sa mic. Joseph Senita, ganun, walang sahod. Bakit daw, bro? Ginagawa mo po yan ayon sa pananampalataya para sa Diyos. At ang Diyos ay hindi nagbibigay ng sweldo, Brad. Tulong mo lang sa gawain pag di mo kinuha yung pera nila. Leo J. Asuncion, magtatanong ako, bro, saan kaya mapupunta George pag namatay? Ay babalik lang po siya sa universe. Magiging yung molecules niya at atoms ay babalik lang sa universe. Lahat po tayo ganun ang mangyayari. Algin Colby, ilan ba ang mga Diyos, Kuya Brooks? Kasama na ba si Spaghetti Monster doon? At totoo ba ang Allah ng Islam? Okay, sagutin natin to, no? This is my own opinion lamang po, no? Wala pong ma-offend, no? Ang Diyos po ay probably one. Opo. Or zero. Opo, hindi natin alam. Probably isang pamilya rin to. Hindi ko rin alam. At probably madami din to. So, hindi ko rin alam. So, ang sagot po ay agnosticism, Brad. Wala po tayong alam. Kasama na ba si Spaghetti Monster? Si Spaghetti Monster po ay isang parody lang ng mga atheist. Opo, na kung kaya nyong, meron kayong ginawang Diyos na dinescribe nyo, ay kaya rin nilang gumawa ng religion na Church of Pastafarian. Ayan. Totoo ba ang Allah ng Islam? Pinangalan lang po nila yon sa Diyos din ni Abraham. Opo, tatlo po yan. Yung Jewish, yung Islam, tsaka ano pa isa? Tatlo yung Christianity. Hindi ko maisip isa, pero tatlo yan. Lahat sila ay nagpa-follow sa story ng Abrahamic God. Opo. Pero yung name na Allah ay God sa Arabic. Yun lang din po yun, na iba lang story because nag-transition sila sa Gospel of Barnabas. Basahin niyo po yung Gospel of Barnabas, doon po yung
Kumbaga sa Marvel Comics, yun yung story na nagpasok sa story ni Muhammad at ni Allah. Opo, tao lang din po ang nakaisip nun. Joseph, ganun ba bro? Tingin mo bro sa panahon ni KDR? Panahon ni KDR ay business, yun po. It's all business and I admire him for being a good businessman. Opo, napasubo na lang siya kasi siya yung vice eh. Opo, kung pwede lang, wala nang religion. Business na lang, pero hindi eh. Napapakinabangan pa, so tuloy-tuloy lang ang gawain. Leo J. Asuncion, another thought in Anunnaki Brox. What do you mean another thought? Ang mga Anunnaki po ay ang oldest at pinakauna na known na recorded dahil sinulat to sa mga bato sa Enuma Elish at dun sa Epic of Gilgamesh. Pero ano lang din po yan. Wala tayong proof. Alien po yan. Opo. So, totoo ba yon? I don't know. Maybe not. Nag-incline ako sa not. Opo. At gumawa pa yung isa, si Hitchens. Hitchens ba yun? Christopher Hitchens. Nakalimutan ko ang pangalan niya. Na masyadong alien na ang dating. May Planet Nibiru. Opo, hindi po ako subscribe doon. Pero yung Diyos nila nung unang panahon na Mesopotamia, yun po yung mga unang mga Diyos. At nanganak ng nanganak. At kasama doon sa mga anak si YHWH. Opo. At nakafocus lang si YH sa Israel. Sa Canaan. Kaya siya ay isang Canaanite storm god. Minor lang po siya, minor god. Ang talagang major gods ay si Anunnaki. Ganun po ba? Pero may umalis din ba, bro? Anong umalis po, bro Joseph? Opo, marami na pong umalis sa MCGI. At ako po ay hindi nagpapali sa MCGI. Kung masaya po kayo sa MCGI, dyan lang po kayo kasi it's perfect for you at that time. Pero kung maisip nyong umalis, then that's the perfect time for you na umalis. Wala pong pilitan, wala pong proselyte. Oo. Proselytize pala, sorry. Oo, kasi kulto na naman pag nagpalabas tayo. Sabi ng iba, magsama-sama tayo. Tayo ay mga Exeters. O, kulto na naman kayo. Magpapalabas tayo. Saan mo dadalhin? Hindi ko alam. Basta tayo, direct to God. O, edi doon na lang sila. Kasi masaya naman sila. So, kung matalino sila, ay lalabas din naman sila ng kusa. So, ang maganda, i-share mo lang yung mga experiences mo. Huwag mo silang hikayating lumabas. Oo, dahil may utak naman sila. Kung gusto nilang lumabas, ay lalabas din sila. Ganun. Nilibing na ba si Brad Totoy? Bro, di ba nag-usap din kayo noon? Balita ko ay may lamay at may libing. Hindi ko lang, nakalimutan ko lang kung kailan. Parang na-delay yata dahil kulang sa budget. Opo, pinanghingi po yung lamay at libing. Opo, so kung meron kayong maitutulong, pwede nyo pong isend kay Bellona. Please contact my secretary, Bellona. Joke lang, Bellona. Opo. Ang may kagawan po talaga ng lahat ay si Bellona na may baktol. Joke lang, Bellona. Thank you sa mic. Ito, maganda ba ang audio ko, guys? Opo, siya po may bigay niyan. Galing Canada, DJI ang tatak. Muntik na maging DJ Logics. Opo. Hindi na ako active, sabi ni Joseph. Feli Francisco Trinidad. Oy, hello po. Good evening, sis. Good evening, bro. Sabi niya, keep cool and be safe. Opo. Ingatan nawa at God bless po. Sis Feli. Ayan, wala namang tanong. Ako ay mag-e-end na. Lobat na yung aking cellphone. Ako po ay napadaan lang. Wala pong live mamaya. Tayo ay family day. Bukas, I don't know, may magyaya sa akin. Why not? Sige, hanggang dito na lang. Wala na bang questions? Wala.